Gracious na pisa ka na naman sa game number 5 ng World Women's Championship. Talagang napakaganda ng match nila. Papainit ng papainit, parang roller coaster. At pagkatapos ito ay i-analyze natin ang isa sa mga requested po na game sa freestyle na nag-sacrifice ng Queen si Magnus kay Richard Rapport. Ang tindi raw ng nangyari. Yan ang nakapalaman dito sa ating video. Samahan niyo po ako. White dito si World Champion Juwen Jun nag-E4 at nag-C5 si Tan. Tingnan nyo, hindi boring ang match nila eh. Sicilian. Di ba yung iba, puro Roy Lopez. O dito talagang matindi. At tinirahan ng can variation kung tawagin. Bishop D3 para magka-castling na. At nag-Bishop C5 develop with tempo. At Knight B3, Bishop A7. Ayan, tinitira ko rin po sa block ito na yung bishop nagtatago dyan, medyo tricky yan at maraming nagagawang mga sacrifices kapag hindi alam ng puti. Castling, Knight E7, at nag-C4. Ayan, parang Maroxy Bind na kinokontrol na lubos ang D5 square. Inaabangan talaga yung break D5 at nag-Knight C6, Knight C3 develop, Knight E5. Ayan, interesting line by Tan. Kasi dalawang beses niyang ginalaw ang Knight, tiniret ang bishop, nag-C5 lang. Okay, interesting din po. At yan ang lumalabas na new move sa laban na ito dahil ang old lines ay may nag-try na ng King H1 para iwas lang sa diagonal pressure at nag-Bishop E2 lang para iwas lang sa threat. Yan ang mga naganap na. Pero itong C5, ano to? Bagong, hindi kimchi, Korean yon. Bagong, minabasa ako, nakalimutan ko eh. Tikoy, ayun. O, C5. Para lang barhan ang power ng diagonal pero nag-Knight 7 G6. Ayan. Ba't naman kaya hindi kinapture ito? No? Parang gusto ko nang capturein ito. Para... Kaso nga lang ipit eh. No? Hindi maka D6 baka maipit yung bishop eh. Kaya yun ang idea dito ni Juwen Jun. Grabe novelty ni Ju. Lupit ah. O, balik tayo sa Knight 7 G6. Ayun, may time na para makaiwas na at ready to play F4 naman ang medyo matindi rito para pampaalis sa Knight. Nag-B5, ayun, medyo nawindang si Tan dito parang nangapa O, B5, bad move. Dapat daw po ay B6 para talagang siguradong magkakaroon ng pangtanggal sa C5. Mag-react talaga yan eh. O, capturein o kaya Bishop E3, at ka-capture, C5, and saka palang mag-F4. Ayan, etc. Pero ito yung pinakamainam na timpla na dapat gawin ng black dyan para may chance talaga na mabuhay ang dark square bishop na natakpan kasi. O, pero dahil sa ginawang B5, nag-F4 lang, Knight C4, yun pala purpose ng B5 ni Tan para mag-Knight C4. Pero another bad move na naman ang binigay dito ng computer engine. Dapat daw ay simpleng Knight C6 na lang. Pero talagang malaki na po ang positional advantage dito. Ipit eh, Bishop E3, parang may E5 pa. Ipit na ang black dyan. Balik tayo sa Knight C4 at nag-A4. Ayun, basag. Yan ang problema. Kumbaga, inuugatan yung B5 at mawala ang depensa ng Knight. Nag-push B4 na lang para maka-counter. Sinabayan ng capture, takes. Yun, bad move din. Medyo napadali. Grabe, no? Grabe ang chess talaga, Kakapture na lang, bad move pa rin. Dapat pala Queen D4. Yan pala. Okay, threat doon sa G7 na kapag kumapture sa B2, Bishop takes B2. Okay, at may malakas na atake doon na kapag binarhan ng pawn, ay mag-F5. Ayan, magkakasunod-sunod po yung basag-basag na gagawin dito ng puti. Yan pala ang mainam, no? Pero napadali kasi ng capture si Ju at nawala yung forma na sana makaka-atake doon. Yun ang nasayang. Bishop B7, tiniret ang E4 at nag-Queen E2. Ayun, another bad move. Bumabawi si Juwen Jun ng mga bad moves. Dapat daw ay Queen D4 pa rin. Grabe, kahapon pa pala yung Queen D4. Pinapatira na yan. Para may tempo threat nga naman doon no? Tapos may F5 basag. Ang daming gamit ng Queen D4. Pero umiwas Nag-Queen E2, castling, Bishop D3,
nag F5. Ayan, para ang purpose ni Tan ay mabuhay ang kanyang diagonal control dyan. Pero hindi na naman po nagustuhan ng tira na yan. Dapat daw Queen C7. I-threat yung pawn sa C5 na kapag nag-Bishop E3 ay E5 na. Ayan. Capturein man o hindi ko mag-push, tingin ko may Knight F4 na lulundag sa F4 eh. Kapag ka nag-F5 eh. Iyon ang mga panggulo na dapat magawa pala ng black, no? Pero balik tayo sa F5 na ginawa at kinapture lang. Capture, Bishop E3, okay, develop and extra protection sa C5, Queen C7, another bad move. Ang dami naman yatang bad moves nila ngayon, ano? O dapat daw ay King H8 lang, prophylactic move na makaiwas sa mga diagonal tempo check, mga ganong atake. O King H8 lang para safe muna, safety muna yung king. O pero balik tayo sa ginawang Queen C7 at ayun. Dito po, no, medyo parang hindi madaling makita yung ginawa dito ni Ju Wenjun. Pero yun ang pinakatumbok na tira. Sige po, bigay ko sa inyo ang realization ng position. Ano kaya yung good move dito sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Bishop takes A6. Huwag palang masindak na tipong nandyan ang tore pag nagkaroon ng exchange sa bishop. Tipong may mga discovered attack. Hindi pala dapat kasindakan yon. Mukhang nakakatakot lang. So nag-group FE8 dito si Tan. Bakit po mga kamatsas? Kung kakapturein, capture na tipong may bishop takes, atakado ang reyna dyan, yun nga lang may queen C4 check. Okay? So, lagi po tayong tututok sa talagang reality na mangyayari. Ano ba talaga yung mangyayaring sequence by sequence versus doon sa nakakatakot tignan. Meron kasi hindi tinutuloy kasi tingin pa lang nakakatakot na, may mga torigang dyan, o may mga ano, di ba? Minsan may mga ganun tayo pero huwag tayong matakot. Dapat yung pinaka-actual na mangyayari talaga ang dapat makita. So, Rook E8 and nagkaroon ng exchange doon. So, 4 na pawn sa black at 2 pawns pero in effect parang 1 pawn up lang din ang puti kasi double pawn pa. Queen C4 check, King H8 at nag-Bishop D4. Grabe po, ang tibay na. At nag-Rook E6, H3. Ayan, at medyo na-pressure yata si Ju Wenjun. Nagpasingaw muna pero parang ang gusto ng computer is Queen B5. Yan po ang mas on point na hinahanap dito. At halimbawa kung mag-Queen C7 iwas, Rook A D1. Pag nag-Rook B8, Queen C4 ulit. Okay, medyo mabigat lang makita mga kamatsas. So medyo mahirap. Nakakatakot makita. O kasi parang Queen B5, gano'n, parang may mga nakakailang eh. So H3 ginawa ni Ju at nag-Rook A E8, battery sa E-file at nag-Rook F2. Okay, at protection lang sa second rank. Baka kasi mamaya makababa yung Tory doon. Bishop B8, okay, tineret ang pawn sa F4 at nag-Rook A F1 lang, pinatungan para totally depensado ang pawn sa F4. At sinabay na, nagwala na si Tan. Domesperado na. Capture, takes, Rook E1 check. Ayun, Rook F1. Okay, at handa na dito si Ju Wenjun na, sige, palit-palit na. Kumbaga sa kasabihan natin, daanin mo na sa yaman, lamang ka na sa material eh. Palit-palit na. O para mabawasan ang mga galamay na panggulo-gulo ng black. Nag-Queen E4, so yan po yung mga gustong panggulo dito ni Tan, mga check-check dyan, pero kwentado ni Ju Wenjun, King G1 lang, may tatago ang safety sa H2 pagka chinik. At Queen B1 check, King H2, ayun, talagang yan na lang talaga habol dito. Kailangan manligalig na eh. O Queen D5, H6 muna. Okay, nagpasingaw. O teka muna mga kamatsas, wala bang ma-achieve ito? Pagka ganyan ang ginawa, wala bang mga gulo-gulo check-check dyan? O mga check-check dito? Pag dito kasi may Bishop F2. O mga gulo-gulo, King H4. Ayan. So, ibig sabihin, kaya hindi po tinuloy iyan ni Tan, siguro sapat ang shelter na tataguan ng White King. At ang mabigat dito, hindi rin pwedeng i-underestimate yung sundot ng check doon. O may tempo, baka makalimutan, may matcha sa back rank. Kaya ang ginawa ni Tan bago niya ibugso
ang kanyang momentum ng atake dyan, nagpasingaw muna para pag chumek doon ay simpleng aangat lang. At dito, nag-knight D2. Ayan, so dumagdag naman yung knight, dinagdag ni Ju na kahit papaano makapalupalupot yan dyan na pangdepensa sakaling ratratin ng atake yung kanyang king. Rook H1 checking G3. Ayun, hindi na chumek dyan kasi harangan lang eh. Okay, makakatulong na yung knight eh. Kaya dito na lang chumek. Bishop F2 persado at itong knight hindi naman bitin, depensado. And the Queen E2. Ayan na, pumiplessing pero hindi pa rin po dapat pa easy kasi may F4 check na paparating, bibitaw ang king sa bishop, so kailangan matchag pa rin, iba yung ingat. Queen D4 para walang sacrifice, kakapturin lang po yan ng reyna. At nag-rook D1, tuloy pa rin sa pangliligalig si Tan. At Bishop E3, ayan, yakap muna. Yakap muna. At nag-King H7, okay, at tumatiming ba ng G5, F4, mga ganong atake. At nag-A5, ayan, relax lang dito si Ju. At kung mag-G5 man, nakikita niya may check naman siya, Queen takes D7, tempo check. So A5, unti-unti niyang ipanggugulo yung A, pass pawn para yung atensyon ng dalawang piyesang nanggugulo ay ma-divert sa pagpigil, sa pagapang. Ayan, nabubulol na. Pagapang na pass pawn. At nag-rook E1. Okay, aatakihin yung bishop. Inatake, bishop F2 lang. At nag-rook D1 ulit. Inatake ang knight. Bumalik ulit. Rook E1. Draw. Nag-knight C4. Naisip-isip dito ni Ju. Teka muna. 2 minor pieces ako sa isang tore. May pass pawn pa. Ba't ako makikipagtabla? Sayang naman. Yun ang na-realize. At nag-rook A1. Okay, yan na. So, pagka ganito, medyo parang ininda na. Medyo nawala yung momentum. Wala bang yung ano? Wala ba? Ay, di pala pwede. Sarap sana mag-rook G1. Kalikutin yung G2. Kaso may bishop eh. Wala na palang kalikot. G5. Hindi pa pwedeng isabay yung G5, G5 na yan. Parang gusto kong isabay yan. Parang may F4 ah. O, tingnan lang natin, silipin natin ha. G5 capture, ganoon, at ayun, may knight E5 check. Ang bilis pala kaagad eh. King H5, may Queen F7 matchas eh. O kapag nag-King F6, Queen D6, ganoon, dito matchas. O King F8, Queen F7, King H8, Knight F7. Hindi pwedeng maipanggulo yung pawn. O kaya pala Rook A1 na lang ang nakita ni Tan at nag-Knight D6. Okay, at threat ang pawn. Nag-Rook A2, ayun, sundot. Okay, nakabuelo ulit ng panggulo. At nag-Bishop F2, takip lang. Queen E6, time naman para depensahan. And the Queen F4. So ito na po yung nerve-wracking battle mga kamatyas. Ito yung mga posisyon na tipong wag kang bibitaw. Talagang namnamin mo yung position. Square per square, pieces by pieces. Kasi talagang yung ganito, kahit na winning ang puti, hindi biro yan. Baka masundutan ng mga gulugulong check. Yan ang mga binabantayan. O, King G6. Nag-King H2, tago na yung King. At nag-Queen F6. Knight C4. Ayan, magda-Knight E5 check. Balik ulit. So, ito na naman. O, diba? Laging may iniinda ang puti, no? O, Bishop D4. Pero dapat talaga matibay hanggang dulo ang paghawak ng posisyon. Knight D6, threat sa pawn. At nag-Queen G6, ayun, threatening, no? May Rook takes G2 at nag-Queen F3. O, di ba? Naguguluhan din si Juwen dun eh. Grabe rin ang mga sampal, mga sapak ni Tan eh. Ayaw tigilan eh. F4, ayun. Okay, di pa rin makapture dahil mabibitin yung pawn sa G2 at nag-A6. Ayan na, ito na nga yung sinasabi kong pan-divert na gustuhin mang mag-concentrate dyan pero laging may panggulo, may panghati sa isip. O, sa inis ni Tan, kinapture na yung panggulo na yan, eh, nakapture din yung F4. So, nawala din yung panggulo. Rook A2 balik ulit. Queen F3 balik ulit. At nag-Queen E6. Knight F5. G5. Knight E3. Okay. So, tingin ko dito kung ma-exchange ang Queen, medyo okay na, no? D6. Then push C6. Okay. Pass pawn, syempre. At nag-Rook A8. Knight D5. At nag-Rook C8. Ayan. Dito, mga kamatyas, ay na-form na ang malapasel na position after King G8. Ano kaya ang brilliant? Dalawang exclamation mark ang binitawan dito. Binigay ng computer engine sa tinira ni World Champion Juwen Jun at naparesign si Tan. Sige, pakiguess nyo po yung last move na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. May next pa po tayo, Magnus Carlsen versus Rapport. Nag-sacrifice ang queen si Magnus, kaya wag muna po kayong bibitaw. Knight E7. Salamat po. Congrats sa mga nakakita. Huli ang Torre, resign si Tan. Bakit? Pag kinapture yung sacrifice na yan, mayroong Queen G6 check. Pag nag-King F8, parang, di ba, ang sarap na, parang may mga check-check, pero hindi pala yan ang pakay. May check dyan, kuha yung Torre. Oh. Saan pupunta? Hindi pala makahiwas. Oh, talagang kahit saan pala pumunta, may tempo. Check pa. Grabe, but sana kung walang check eh. Oh, kahit na walang check eh, wala pa rin Queen E5 na panggulo eh. Talo talaga. Okay, congrats kay Juwen Jun at dahil dyan, ang score po nila sa kanilang match ngayon ay 3-2. Lamang si World Champion Juwen Jun ng isa na. Okay, nakauna si Tanong grabe, tapos nahabol, na-equalize ni Ju, tapos ngayon lamang pa. Talagang mahirap yatang tanggalin yata itong si Juwen Jun sa trono ng kababaihan po or sa women's division. Matindi. Okay, ngayon po ay isunod natin Magnus Carlsen, Sacrifice Queen kay Rapport sa freestyle. Tingnan natin. White si Richard Rapport at ito po ang kanilang randomized position. Okay, yung Rook Knight, tama ang pwesto, no? Pang chess. At Knight, ayun, mali na yung iba. Yan ang randomize niyan. Okay, tingnan natin kung ano diskarte. Nag-F4 dito si Rapport. Kumbaga sa chess po ay birds opening ang itinira. At nag-D5, okay, centralize lang si Magnus. At nag-G4, kakaiba diskarte. G5, sinalubong. At nag-push lang, D4. Bakit? Occupy lang. Lalim naman ng D4 ni Magnus. Ano plano niyan? O para lang barhan ang diagonal. At yung development ng knights, no? O nakapigil yung D4. Okay, nag-knight A3. Bishop C6. Palit ka agad. Bishop G3. Dito po kasi mga kamatsas, hindi ko mo tinutukan na ganyan, tatanggapin na lang. Kasi pag tinanggap yan, makakatulong. Parang nag-plus 1 tempo sa development ang black. Kaya inuutakan ni Magnus eh. Ang ganda ng offer eh. Pero hindi pinansin ni Rapport. Bishop G3 lang, develop lang din. Knight F D7, develop. At nag-Knight C4. Knight B6. Okay, threat ang Knight. At nag-Knight A5. Pinuntahan ng Bishop. Takes. At nag-Rook D5. Tiniret ang Knight. At napaatras. Sa mga nagtatanong po, Coach, anong pangalan ng opening? Wala pong pangalan ng opening pa sa freestyle. Ang dami pong combination yan. Walang opening theory yan. Ang pag-asa po talaga dito ng white ay maiporma ng tama, maiparating sa middle game na like, parang chess na talaga, at hanggang sa maimukha na sa endgame na parang chess. Ganun lang ang ano dito. Kaya sa opening pa lang, palaisipan na mga kamatsas. Nag-A5 para itutulak yung knight. Nag-A4, obligado. At nag-Knight A6, develop. Nag-E4, okay? At nag-Rook D8. Na-excite na ako, saan ba ang sacrifice ng queen dito ni Magnus? Nag-sacrifice daw eh. O, D3, okay? Para yung knight naman, okay, mai-develop din. At nag-Knight B4, okay? Activate the knight. At nag-Knight D2. Okay, kanya-kanyang development. Queen E8. Sinilip ni Magnus, threat yung pawn sa A4. Grabe ang layo ng castling. Nandito yung king. Hindi pa nagagalawan torre. Tinatch ko mga kamatsas. Kaya nag-form ng castling king side. Okay, ang layo, no? Galing, oh. Yung nga lang, parang bitin yata yung pawn sa C2. May Rook C1. May threat doon. Kaya yung kinapture dito, yung pawn sa A4. Knight C4. Queen B5. Okay, wala pa namang threat. Queen G2, ayan na. Knight X D3. Grabe mga sapak ni Magnus Hindi nakikita, unpredictable. May ganun nga pala, no? Bitin yung knight sa B3. Capture, takes, and the Rook C1. Okay. Hindi pwedeng capturein. Bitin pa yung knight. Knight C5. Okay. May bitin ba doon? Knight D2. Teka muna mga kamatsas, parang ba't ayaw capturein? Pag kinapture yan, ay sisimpleng Queen B4 lang. Pero maganda pala yung Knight X A5, di ba?
Hindi ginawa eh. Oh. Actually, ang laki ng evaluation bar ng puti. Dapat rook A3 daw. Pag queen B4, bishop E1, aray nako, makukulong pa yata. Pag nag queen B5, B4 yun. May isa pull pa lang ganon. Oo nga, hindi makapalag yung pawn kasi nakapin. Yun ang genius dyan mga kamatsas. O pero balik tayo sa ginawang, balik tayo dito sa knight dito na ginawa ni Rapport. Tiniret ang knight at nag-queen B5. Okay, medyo namali din si Magnus pero ang laki talaga ng lamang ni Rapport oh. Dapat daw queen B6. Ang laki na ng lamang. Queen B5. Grabe kasi kaya lamang na lamang mga kamatsas. Grabe ang pieces development. Tapos yung king hindi pa nakakasling no. Siguro yun ang kinoconsider din dito eh. Oh, ayun. B4. Another good move by Rapport. Grabe pala kapatay na pala yung position no. Queen takes B4. Rook A B1, yun lang. Na-excite at takihin ng Reyna, dapat daw ay Rook C4. Okay, pag nag-Queen B2, Rook B1. Oo nga, paano ngayon didepensahan yun? Laglag ang Knight. Laglag. Queen B3, Knight B3. Ayun. Para puwersahin yung Knight, brilliant to kasi pag kinapture mga kamatsas, may Rook take C7 eh. Tapos kagad eh. Depensado eh. Oh. Pagka gumanon, may rook takes B3 and kahit saan pumunta yung Reyna o ano, mahahagip ng discovered. Alis ang tore, kahit saan man yan, check, makukuha yung queen. So walang sapat na tataguan na ang Reyna kaya talo na totally. Yun pala ang malakas na dapat in-apply ni Rapport na hindi niya napansin mga kamatsas. After queen takes B4, nag-rook A B1 eh. O queen A3, rook A1 ulit, queen B4, bumalik si Magnus. Talagang babalik. Siyempre, gustong depensahan eh. O pero dapat daw queen B2. Rook A B1, queen A3. Grabe. Balik tayo sa ginawang queen B4 at nag-rook A B1. Ayun! Grabe. Naka-excellent to. Brilliant by Rapport. At nag-knight A6. Kailangang depensahan yung C7. E5. Yun lang. Nako, todas ka talaga kay Magnus pag di mo kayang i-sustain yung brilliant eh. Wala eh, para talunin mo si Magnus hanggang dulo, dapat accurate talaga eh. Dapat daw ang tira F6, pero nyo sino makakaisip naman yung F6 na yan. Pambihirang F6 yan. Kasi pag kinapture ng bishop, may E5 tempo. Yun ang gusto mangyari dito ng computer at may threat doon sa B7. Eh paano kung po ng pang-capture para walang tempo E5? Magku-queen F1. Check doon. Lalim. Malalim nga lang. Malalim. O, balik tayo. Malalim. O. E5 ang ginawa. Rook A7. Dinipensahan ni Magnus. Pero dapat daw ang tira ay E6 lang. Okay. Pero nakaka-pressure kasi. Parang tipong may sacrifice dito eh. O, nakaka-pressure kaya hindi natin masisi. As human nerve. Kumbaga parang ako, yan din gagawin ko. Kailangan depensahan. Alarming na yung dating talaga ng threat dyan, no? Lalo na may Torre dyan. Nakakatakot talaga. At nag-queen D2. Ayun, another bad move by Rapport. Tiniret yung pawn sa A5. At siguro po natataranta na eh. Wala na rin kasi less than a minute na rin ang oras ni Rapport eh. Naubos ang oras kakaisip. Dapat daw queen F3. Grabe namang mga pwestuhan yan. Ang hirap makita naman ng maintenance para lamang ang position. Pero ito, ang idea nito para to protect D3. Pag nag-A4, ganun lang. Grabe. Ganun pala talaga mga, talaga, diskarte sa chess talaga. O, pero queen D2 ginawa. A4. Eh, walang aatrasan yung knight. Inukupahan na ng queen eh. Queen A5. Ayun, di maka-capture, naka-pin. Okay. Pero dapat daw po is knight A5. Yan ang accurate move. Threat lang yon, pressure. Tapos ikot sa C4 para kulungin ang Reyna, mga ganon. O, pero nag-queen A5, E6. Ayan, good move by Magnus. Para hindi na po makatulak ng E6 pa at makaprovide pa ng kung anong magagawa ng strong dark square bishop. Yan ang talagang best para mabarhan ang bishop. At kinapture lang, capture, and nagwala na. Takes, nagwala na. Queen A2, okay, bad move by Magnus. Dapat daw ay Queen B4. O, pero nag Queen A2,
Rook C1, threat yun. Binigay na naman. Grabe, dami palang sinacrifice si Rapport ah. Queen C5, threat ang knight. Rook D7, dinipensahan. Queen F8 check. Yun ang forma. Tabla. Perpetual check. Rook D7, pabalik-balik. Ayun. Diyan na po lumabas ang Pilit Boys team leader, Magnus. Ayan na. Nag-sacrifice na. Yun lang. Takes. Grabe ka tapang. Ano kapalit? Bishop ang kapalit. Knight and rook lang. Pero siguro pinangahawakan ni Magnus ay meron siyang potential solid two connected pass pawns na magagawa. Ayun. Pero nag-bishop G7, bishop F2, rook D5, threat ang pawn. Nag-queen A3, threat yung pawn din. B5 muna depensa and D4 depensa din. At nag-rook D8 para magbi-bishop F8. Okay, ma-i-push yung queen, maitulak, mai-progress uli yung connected pass pawns. Queen C1, tineret ang G5 at mali po, dapat daw dito lang. Queen C3 lang. Sige, Queen C1 at nag-King B7, threat yung G5, binigay. Kinuha nga ni Rapport at grabe nakita. May A3 pala, kaya pala sinacrifice yun. Bakit? Ay, wala nang chance mahabol. Walang chance. Pag kinapture yung bishop, may A2, di mahahabol. Okay? Paano kung yung torre ang capturein? At yan ang ginawa nga ni Rapport. Tuluyan na. Natuluyan na. Pag A2, ang galing oh. May Reyna yan pero di kayang abutan yung pawn. Ang galing ng ginawa oh. Sige, diretso na po tayo. King G2, A1 Queen. Queen D7, lumabas pa ng malaon, tubong lugaw pa si Magnus oh. Gawa ng may sobra pa siyang isang knight, may paspon pa. Lakas tumubo. Queen C1, tineret ang dinipensahan at D5 inapture lang. Ayan na po. Yan yung mga last bite na panggulo ng mga 2700 na kailangan ingatan. Dapat extra carefulness pa rin mga kamatyas. E7, panggulo, mag-E8 queen yan. Queen E4 check, hinuli na. Takes. So, protected yung E8. Pero hindi pa rin po nagtatapos dyan dahil interesting pa rin. Bishop G7 at nag-G5. Tinan nyo, medyo nakakatakot pa rin to. Grabe yung ginagawa ni Rapport. Two connected pass pawns. Takbo agad yung King, H6, Bishop C3, Bishop C5 dinipensahan, and Knight E6. Yun lang. Okay? Pero G6, may G7 pa rin. Di pa rin naabutan pag kinapture ito. Pero pinili ni Magnus kuhanin yung pawn. Yun nga lang, may kuha din sa pawn E4. At nag-B4. Umangat ang evaluation bar. Dapat daw ay Knight takes E7 na. Okay. Pagka kinapture tong E4 at King E6. So yan pala ang klarong panalo. Pero nakakailang kasi parang tipong makakababa. Tipong mape-pressure yung ng pag-asa yung B-pass pawn eh. Ito, hold naman talaga yan eh. Okay, pero balik tayo mga kamatyas. Nakakatakot talagang ibigay ng ganun-ganun lang to eh. Kaya nag-B4, capture, B3, King D3, at nag-Bishop H8, King D2, kinapture na, simot na yung pawn. So may natira na lang isa. King C1, at nag-Knight D5. Ayun! Grabe naman yung tira ni Magnus oh. Naka-equalize uli si Rapport. Ang ganda ng laban nila. Dapat daw ang winning ay Knight G6. Pero bakit naman kaya? Bakit naman kaya daw pag Knight D5 bumalik sa pagka-equal? Nag-Bishop A3 si Rapport. Di niya nakita ang pang-equalize na tira. Ano po kaya sa palagay niyo ang pang-equalize mga kamatyas? Pag nagawa yun, talagang wala na. Tabletas na, tabla mga kamatyas. Pag-guess po, sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Ano kaya yung na-miss na yon? Start! Maraming salamat mga kamatyas. Ang na-miss ni Rapport, boom, Bishop F8. Biruin mo, may pangtabla pa, Bishop G7 ng threat oh. Panabla pa. Oo nga no, wala na ba talagang gagawin? Pag chumek dito, ang gagawin King B1 lang. Walang knight dito kasi kakapturing lang yung pawn. Bishop G7 na yung paparating. Ang husay naman ng sala yung paa ng knight eh.
O kung sana ma-access kagad yung knight dito, may check queen sana 'di ba? Kaso wala, ang layo pa ng paa. Bishop G7 na yung kasunod. Wala talaga. Tabletas, walang solusyon. O pag gumanon, ganun kagad ang bilis Ang bilis, wala talaga, tabla talaga. Iniisip ko paano remedyon, wala talaga kasi once na magkaroon ng capture dyan, habulin, isang king b2 lang, kuha yung pawn Insufficient material to mate, mga kamatsas. Kaya tabla. Pero, isang malaking bagay na na-miss dito ni Rapport sa pagkatira niya ng Bishop A3. Longkotizers. Malungkot. Bakit po? Kasi may tirang Knight F4. Hindi na pwede mag Bishop B2, may Knight D3, mahahagip double. Pambihirski talaga King B1. Yan. Sa bagay, ang pinapatira Bishop F8 pa rin pero it's too late. Ito pinapatira pero late na May check na Late na. Pagka gumanon, may King E6. Pagka nag Bishop G7, may Bishop takes, capture, King F7, late na kasi po may additional tempo to protect the pawn. May extra tempo na 'di ba? Knight D5 versus Knight E2. Accessed already. Wala na. May diferensya May suporta na yung B-pawn pero balik tayo mga kamatsas sa ginawa na King B1, Knight D3, and H7, King E6. May huling kagat pa rin mga kamatsas na inaasam-asam si Rapport. Pag kinapture, anong tawag dyan? Tabla, stalemate, pinapakapture ni Rapport. Naku po naman, tagal, may tahid na yan si Magnus, di na magugoyo yan dyan. King F7, bakit gumanyan? Ang pupuntahan niyang kuntiryahing tagpasin ay yung H7. Okay? At nag-bishop to D8. Dito kasi parang, uy, coach, ba't hindi ginanyan? Parang may stalemate pa. Wala na, kakapturin lang ng king yan may A1 natakpan kasi yung diagonal may extra move na. Kaya pagtira dito, check, ganon, kailangan wag capturein yun, stalemate. Iiwas yung teka muna, parang puzzle to teka muna, laruin ko muna sandali mga kamatsas. Parang may ganon-ganon na, no? Wala bang ganyan-ganyan? Ganon, ay, maglakbay lang pala kahit na, kahit na wag na mag-ladder-ladder na ganon, arte pa pala yun. Matsas. May arte pang ginawa. Intimano pala dito, mga kamatsas. Diretso na. Wag na pala mag-ladder-ladder. Pag gumanon, dito na pala. Total yung king sugsuang ang bilis. Dito mag-ladder muna ako ng isa para may tempo. Dito. Dito. Kasi sumakto kanina no? Dito kasi hindi sakto. Pero panalo na rin naman na, kumbaga parang eksaktuhin lang. Kailangan lang kumuha ng isang magandang tempo para pagka King A1, King C2. Nag-ladder tayo kanina ladder yung hagdanan na pag ganun, kaya sumakto ano pa man yan, panalo pa rin si Magnus mga kamatsas. At grabe ang laro nila. Totally, bago mag-resign si Rapport, talagang pinahirapan ng todo si Magnus. At lahat tiniray talaga, piniga talagang mabuti. Napakaganda. Kaya pala ang dami nag-message sa akin, Coach, pa-request, nag-sacrifice si Magnus kay Rapport. Ang ganda ng ginawa. Sacrifice queen na naman. Katapang talaga nito ni Magnus. Sobrang tapang talaga. Grabe. Sino makakagawa ng ganun? Sa iba-iba yun, baka tanggapin na lang yung perpetual check na yun Grabe, pinakain ng queen. Yan po mga kamatsas. At a-update tayo sa freestyle din. Nasa knockout stage na sila sa mga next videos po natin. Kaalinsabay nito ay ang pagtutok natin sa World Women's Championship. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pagsuporta. Ano man po ang inyong saloobin, komento, lapag nyo lang sa comment section below. Makakatulong po yung mga comments nyo sa pag-promote ng ating videos. At sa isang ads po na ipaparan nyo, malaking tulong nyo na po sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.